May isang isla sa Luzon, isang pambihirang lungsod na binubuo ng masiglang kultura, mayaman na kalikasan at may kamangha-manghang kagandahan. Ito ay tinatawag na lungsod ng Olongapo. Tahanan ito ng iba't ibang mga alaala at monumento na nakatuon sa mga bayani ng Pilipino. May ilang kilalang institusyong pang-edukasyon na nagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga residente. Matatagpuan ang kahangang-hangang mga dalampasigan na mayaman sa pagkaing dagat. Hindi nakapagtataka na ang munting lungsod na ito ay naging tanyag na destinasyon para sa mga lokal at turista. Sa kabila nito ay may kakaibang kwento o istorya kung bakit ito tinawag na Olongapo City. Uy, Yob! Sakto nakita kita. May manlilibre na sa akin. Aga mo ngayon ah. Siyempre, si Sir Pao yung prof natin eh. Alam mo naman bawal malate dun. Tara na kaya. Wait na natin si Annie. Sabi niya malapit na siya. Iyaan na natin yun. Baka magalit sa akin yun. Ang bagal-bagal kumilos nun eh. Yung OTW niya on the water. Hoy Matt, narinig ko yun ah. Tsaka ikaw kaya itong mabagal kumilos. Dumating din. Sino ba may sabing antayin mo ako, Matt? Lo, hindi naman ikaw inaantay ko eh. Hindi ka na naiya kay Ed. Dapat sa'yo iniiwan. Ha? Tama na nga kayong dalawa. Ganyan na ganyan ang lolo at lolo ko dati. Ngayon, may 10 anak na sila. Ew, kadiri. CCS pin yan ah. Saan mo nakuha? Kapag may mga events like Apertura, Acquaintance, at CCS Week, madami nagbebenta ng ganyan. Ba't mo naman gusto? Hindi ka naman nagdadala ng bag. Acquaintance na next week. Check mo kung magbebenta ulit sila. Sige nga, bili ako mga 10. Bili ka muna, bag. Uy, nag-post si Sir sa GC natin. May quiz daw tayo. Totoo ba? About saan? Legit ba? Alin dun? Surprise quiz daw eh. Hala, ang dami niyang tinuro. Alin dun? Lagi pa naman ako late, kaya wala ako naabutan sa lecture niya. Hala, palengke pa lang tayo. Anong oras na? Aim high Olongapo. Bawal ang tamad sa Olongapo? Uy, akin na pamasahe mo. Baka mag 1, 2, 3 ka pa. Ewan ko sa'yo. Matt, bawal pala tamad sa Olongapo eh. Ba't nandito ka? Baka gusto mo iligaw kita dito. Lo, Tsaka taga-Bataan ako. ba't sa Olongapo ka pa nag-aral? Bakit ba? Dito lang kasi sa Gapo merong course na EMC. Kaya dito ako nag-aaral. Ikaw ba, Ed? Taga dito ka na ba talaga sa Olongapo? Oo, dito na ako ipinanganak at lumaki. Eto si Annie, taga Sambales, dito pa nag-aaral. Ano naman? Tsaka dito lang din may Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia in Computing. Wow, kompleto. Teka, ba't ka ba nag-EMC? Mahilig kasi ako mag-drawing, lalo na mag-mural. Tsaka hilig ko din yung animation. Feel ko kasi mas mahahasa yung skills ko. Tapos, nalaman ko pa nagagawa tayo ng mga games. Ang galing, 'di ba? Eh ikaw, Matt, bakit ka nag-EMC? Sabi kasi nila walang math eh. Eh kaso meron. Pero nakaka-enjoy naman yung course natin.
Grabe naman traffic. Makakapag-quiz pa kaya tayo niyan? Hala, oo nga, traffic malala. Baka hindi na tayo makapag-quiz. Paano yan? Nasa ulo ng apo pa lang tayo. Ulo ng apo? Ano yan? May kwento ba yan? Hala, di mo alam yung kwento ng ulo ni apo? Kaya nga tinatanong, di ba? Sa bagay, dayo nga pala tong tropa natin. May kwento yung papa ko about dyan sa ulo ng apo. Kwento kasi ng papa ko, may Chinese daw na pumunta dito para makipag-business. Ha? Chinese? Pinagsasabi mong business. Kwento sa akin, Kastila unang pumunta dito. Dito na ako lumaki kaya mas alam ko na yung kwento. Wala ka pala kay Ed eh. Tsaka diba, taga-Bataan ka? Kahit naman taga-Bataan ako, simula kinder, dito ako sa Olongapo nag-aaral. Teka, ano ba kwento sa'yo, Ed? Ganito kasi yan. Noong unang panahon, mayroong isang Tsino na pumunta sa nayon upang makipagkalakalan sa mga naninirahan dito. Punong-puno ang kanyang sariling bangka ng mga porselena upang makipagkalakalan, kapalit ng isda at mga katutubong pagkain. Ako gusto palit porselana. Ito isda. Ano? Ano yung sinasabi niya? Ako? Hindi intindi. Ito? Ito? Palit porselana? Dahil sa kanilang pagkakaibang lengguwahe, hindi maintindihan ng mga katutubo ang Tsino na nais itong makipagkalakalan sa kanila. Ngunit hindi sumuko ang Tsino at sinubukan ulit iparating sa katutubo ang kanyang mithiin. Ah, ito? Oh, salamat. Salamat. She. Naging matagumpay ang pakikipagkalakalan ng Tsino sa mga katutubo. Kaya't lalo pa itong ginanahan na magpabalik-balik sa nayon na ito. Simula noon ay natutunan niya na ang lengguwahe ng mga katutubo. Napapadalas yata ang iyong pagpunta rito, aming kaibigang Tsino. Oo, marami pagkain dito. Masaya palitan dito. Pagkain, gamit porselana. Kamangha-mangha rin ang iyong pagsasalita. Tila ba'y natutunan mo na ng mabilis ang aming lingwahe? Marami tao turo sa akin yung lingwahe. Unti alam ko. Mabait tao dito. Kaya dito lagi ako. Oo, talagang mababait ang mga tao dito. Tatanggapin ka namin ng buong puso at ituturing ka namin na pamilya dahil sa pinapakita mo ring kabutihan. Hindi nagtagal, napalapit ang Tsino at naging kaibigan niya ang mga katutubo, na para bang isa na siya sa mga naninirahan dito. Isang araw, habang siya ay pauwi galing sa nayon, ang kanyang bangkang layag ay punong-puno ng paninda, talakal at iba pang nakuha niya galing sa pakikipagkalakalan sa mga katutubo. Ako, kaibigan. Ikaw, sama sa akin. Layag tayo sa dagat. Pabalik tahanan ko. Oo naman, kaibigan. Sasamahan kita pagbalik. Marahil marami-rami din ng iyong mga dalang pagkain pang katutubo. Maraming salamat. She. Sa kanilang paglalayag, ang panahon ay maaliwalas at ang dagat naman ay payapat kalmado. Maganda araw dito. Maganda layag dito. Mapagpala ka, aming kaibigan. Napakaganda ng karagatan. Tila ba'y sumasang-ayon sa iyo ang langit at dagat. Mukhang araw mo ngayon, aming kaibigan. Habang nilalayag na isang katutubo ang kanilang bangka, sila ay tinutulak ng marahan ng hangin patungo sa dagat. Nakakatuwa ang dagat. Napakakalmado. Tinutulak tayo ng alon ng marahan na hindi ako nahihirapan maglayag. Makalipas ang ilang sandali,
isang malakas na bagyo ang biglang nabuo. Malalakas at malalaking alon ang sumasalubong sa kanilang bangka, kadahilanang ang Chino ay lubhang nangamba. Lakas alon! Ulong apo! Ulong apo! Nagsimulang tumangis at humingi ng tulong ang Chino dahil sa takot na siya ay malunod. Siya ay nakikiusap at nagmamakaawa sa katutubo na bumalik na sa nayon. Ngunit kahit matagal na siya sa nayon at mayroong nagtuturo sa kanya ng katutubong lengguwahe, ay hirap pa rin itong bigkasin ang letrang R. Sa kadahilanang isa siyang Chino. Sa halip na isigaw ng Chino ay urong apo, na ibig sabihin ay return sir, o bumalik, ang sabi ng Chino sa katutubo ay ulong apo. Ulong apo! Ulong apo! Kaibigan, ano iyon? Dahil hindi maunawaan ng katutubo ang sinabi ng Chino, iginiit niya na sila ay magpatuloy sa paglalayag. Hindi ko maintindihan ng iyong sinasabi, kaya't ipagpapatuloy ko ang paglalayag ng bangka. Ulong apo! Ulong apo! Ngunit nang ang dagat ay naging maalon, nagbago ang isip ng katutubo at sila ay nagpasyang bumalik na sa nayon. Kaibigan, tayo bumalik na sa Pampang. Lumalakas ng alon. Kaibigan! Ulong apo! Subalit, kahit na gawin niya ang pagsusumikap na makabalik at umabot sa Pampang, ang kanyang bangka ay tumaob, nasira at naging pira-piraso. Tulong! Kaibigan! Lunod ako! Ha? Kaibigan, nasaan ka? Patuloy ang pagsigaw ng katutubo, ngunit habang hinahanap niya ang Chino, lalong lumalakas pa ang alon ng dagat. Sa kasamaang palad, ang Chino ay tuluyang nalunod at ang kanyang mga kalakal ay naglaho na rin sa karagatan. Samantala, ang katutubo ay nakaligtas. Nagawa nitong makalangoy at makabalik sa kanyang nayon. At agad niyang ipinarating sa mga taga-nayon ang nangyari. Tulong! Tulong! Anong nangyari? Napano ka? Asaan ang ating kaibigang Chino? Ang ating kaibigang Chino ay nalunod sa dagat. Sa sobrang takot at pagod, niyakap na lamang siya ng kanyang kapwa katutubo at umiyak. Sinimulan niyang sisihin ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanilang matalik na kaibigan. Kasalanan ko ito. Hindi ko na sana itinuloy ang aking paglalayag. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Wala kang kasalanan. Pagkatapos ng trahedyang insidente na nangyari at sa pag-alaala sa kanilang matalik na kaibigan na lubos silang minamahal, ang kanilang nayon ay pinangalan na Ulong Apo, na galing sa huling mga salitang binanggit ng Chino, na sa kalaunan ay tinawag na Olongapo. Hala, nakakaawa naman yung Chinese at katutubo. Grabe yung nangyari sa kanila. Lo, di naman ganyan yung kwento. Bakit? Ano ba yung kwento sa'yo? Noong unang panahon, may ilang mga Kastila ang nagpapahinga kasama kanyang mga kapwa Kastila na malapit sa dalampasigan at siya ay nagpasya na galugaring ang nayon. Hemos descansado lo suficiente. Vamos a mirar alrededor de la isla. Nakakita siya ng isang katutubo na naghahampas ng bigas sa isang pandikdik na gawa sa kahoy. Ito ang pumukaw sa kanyang kuryosidad at nagtanong sa katutubo kung ano ang kanyang ginagawa. ¿Qué están haciendo? ¿Para qué crees que eso?
No estoy seguro. Podrían estar fabricando armas o quizás herramientas para su pesca. Soldados, vemos que está haciendo este nativo. Podemos preguntar qué estás haciendo. Pagpaumanhin mga dayo, sapagkat ang inyong mga salita ay hindi namin lubos maintindihan. ¿Qué estás haciendo? ¿Y para qué sirve? ¿Es tu un arma? O tal vez tu equipo de pesca? Nagtataka ang katutubo dahil hindi nito maintindihan at hindi niya alam kung ano talaga ang sinasabi o tinatanong ng Kastila. Naiintindihan mo ba ang kanilang sinasabi? Hindi. Hindi ko nga alam ang kanilang pinagsasabi. Baka nais nilang iparating kung ano ba ang tawag sa bundok na ating kalapit. Maaari nga. Naisip ng katutubo na ang tinatanong ng mga Kastila ay kung ano ang nasa unahan ng kalapit na kabundukan. Kaya sumagot siya sa kanyang lokal na dialekto. Hulo na, Apo. Na ang kahulugan ay, "There's nothing beyond, sir." Akala ng Kastila ang sinagot ng katutubo ay ang pangalan ng lugar. Dahil habang ang katutubo ay sumasagot sa kanyang tanong, ang tinuturo niya ay ang buong lugar ng nayon. Dicen que el lugar se llama Hulong Apo. ¿Cómo se pronuncia eso? Ipinasa naman ng Kastila sa kanyang mga kasama na ang sinasabi ng katutubo ay ang pangalan ng lugar na Hulong Apo. Hulong Apo. Dahil sa maling pagbigkas ng mga salita ayon sa ipinapahayag ng katutubo, kalaunan binigkas na ng mga Kastila ito bilang Olongapo. ¿Qué? ¿Olongapo? Sí, lo llamaron Olongapo. Ang mga taga-nayon naman, inakalang ang mga Kastila ang nagbigay ng pangalan sa kanilang nayon. Ayun pala ang pangalan ng lugar na iyon? Olongapo ang tawag nila? Oo. Dito, hinango nila ang salita para sa pangalan ng kanilang nayon. Simula noon, ay kinilala at tinawag na nila ang lugar bilang Olongapo. Ba't magkaiba yung kwento nyo? Ano ba talaga? Ewan ko dyan kay Ed. Basta ako totoo sinasabi ko. Kasi yun yung kwento sa akin eh. Nalunod lang yung Chinese, bigla naging pangalan na ng city natin. Kesa naman sa'yo, tinuro lang yung lugar, naging pangalan agad. Teka nga, alayo ng kwento nyo eh. Anong connect nun sa ulo ni Apo? Sa kwento yung dalawa, wala man lang Apo na banggit. I-search na lang kaya natin, kesa mag-away pa kayong dalawa dyan. Ito, 2D animation legend story of ulo ng Apo. Apo's Legacy. Mamaya hindi pa totoo yan, no? Check nga natin if legit ba. Sino ba gumawa? Ito na, papanoorin na nga, diba? Ayan no, Hiraya Studio. Nakuha daw nila yung story sa History Book of Olongapo. Mukhang legit Play mo na. Noong unang panahon, bago dumating ang mga Kastila sa bansa, may isang nayon ang matatagpuan sa baybayin ng Subic Bay. Ang mga naninirahan sa nayon ay namumuhay na mapayapa sa ilalim ng pamumuno ng isang pinakamatanda sa kanila. Ang pinuno na ito ay isang matandang lalaki na kilala sa kanyang pagmamahal,
pangangalaga sa kanyang tribo at itituring na pinakamatalino naninirahan sa nayon. Siya ay mabuti at makatarungan. Wala siyang pinapaboran at pinapakitunguhan ang bawat isa ng patas. Mas marami akong nahuli kayo sa kanya, Apo. Nahuli. Kaya narapat lamang na mas Oh, anong nangyayari dito? Aming apo, halos kinuha niya lahat ng nahuli namin sa pangingisda. Ngunit hindi ito makatarungan sapagkat pareho naming pinaghirapang lambatin ito sa karagatan. Mas marami akong nahuli kayo sa kanya, Apo. Kaya narapat lamang na mas marami ang isang makuha ko. Mas marami akong nahuli kayo sa kanya, Apo. Kaya narapat lamang na mas marami. Magsitigil kayo. Maaari ba kayong mag-usap ng marahan at mapayapa? Hindi wasto ang pagkuha mo sa halos ng lahat ng inyong napangisda. Pareho ninyo itong pinagpursigihang hulihin sa malayong karagatan. Kaya dapat lamang na maging patas ang inyong paghatian sa pangingisda. Patawad, Katutubo. Napagtanto ko na tama nga ang sinabi ni Apo. Patas natin paghahatian ng ating nahuling isda. Siya ay minamahal at nirerespeto ng lahat ng taga-nayon. Siya ay kinilala at tinatawag nila bilang kanilang Apo. Si Apo o ang kinikilala nila bilang isang pinuno na sumisimbolo ng pagkakaisa, katapatan, katapangan, kagitingan, at integridad. Ito talaga si Apo, napakagaling mamuno. Biruin mo, maliit man o malaking problema, agad niyang nasusolusyonan. Kaya nga, sana marami pa itong matulungan. Tiyak, madaming magmamahal sa kanya. Tama kayo dyan. Dapat nating tularan si Apo para mas dumami pa ang isang katulad niya. Ang nayon na modelong si Apo ay naging isang magandang halimbawa para sa mga malapit na nayon. Ang kanyang pangalan ay naging isang kawikaan. Anumang pagtatalo at tunggalian ay malulutas na may hustisya at katarungan. Siya ay nagbigay ng inspirasyon na magkaroon ng mabuting kalooban at nagpalakas sa pag-asa ng kanyang mga tao na harapin at labanan ang mga pagdurusa na dulot ng mga kalamidad. Gayunpaman, dahil sa kanyang kadakilaan, may mga masamang tao na bumuo ng layunin na sakupin ang kanyang tribo dahil sa pagkainggit sa kanya. Ito ay mga Kastila. Qué hermoso pueblo, lleno de riquezas. Podemos conquistarlo para beneficiarnos de algo. Pero tiene un líder llamado Apo. Los nativos aquí lo aman profundamente. Así que será difícil para nosotros conquistar este pueblo. Los nativos que vivían aquí no tienen ni idea. Nosotros tenemos armas, ellos no. Así que será muy fácil conquistarlos. Nang dumating ang mga Kastila at sinakop sila, ang mga taga-nayon ay sumailalim sa kanilang pamumuno. Ustedes los del pueblo, ahora están en nuestras manos. Así que nos obedecerán, les cueste o no. Ang mga katutubo ay natatakot, subalit malakas pa rin ang kanilang loob dahil kay Apo. Bago sumunod sa bawat utos ng mga mananakop na Kastila, sila ay sumasangguni at humihingi muna ng payo sa kanilang Apo. At kahit anong sabihin niya ay sinusunod ng mga katutubo. Apo, nararapat ba talaga na sundin namin ang lahat ng utos ng mga Kastila? Sundin nyo ito kung alam nyo na mas makakabuti sa inyo. Ngunit kapag sila'y may masamang intensyon sa inyo, huwag kayong matakot na lumaban para sa inyong mga karapatan. Paano kung nasa bingit na kami ng kapahamakan?
Ano ang maaari namin gawin, Apo? Hindi mangyayari ito dahil nandito ako. Nandito tayo para ipaglaban ang ating sarili. Lalaban tayo kung ano ang tama sa ating karapatan. Ito ay labis ikinagalit ng mga Kastila dahil kay Apo pa rin sila nakikinig. Isang araw, ang mga taga-Nayon ay nagulat nang malaman na ang kanilang apo ay nawawala. At sa kabila ng masigasig na paghahanap, hindi nila mahanap ang kanilang minamahal na apo. Mula noon, ang mga taga-Nayon ay naging malumbay at palaging nananalangin sa kanilang Panginoon para sa ligtas na pagbabalik na kanilang minamahal na pinuno. Asan ka na aming apo? Natatakot na kami. Aming apo, nasan ka na? Kailangan ka namin. Aming apo, bumalik ka na. Aming apo, kung nasaan ka man naroroon, sana'y ligtas ka sa anumang panganib. Nasaan na kaya si Apo? Ang mga Kastila ay labis tayong pinapahirapan. Laganap na ang takot dahil sa pagkawala ng ating apo. Ilang araw na rin ang nakalipas at wala pa ring balita sa kanyang pagbabalik. Lubos na akong nag-aalala para sa kanya. Isang araw, isang katutubong bata ang naglakbay sa kalaliman ng kagubatan. Kailangan kong makahanap ng prutas sa kagubatan upang maibigay ko sa aking kapatid. Hay, wala akong makitang prutas. Hindi ko na alam kung nasan na ako. Kailangan kong makauwi na may dalang prutas upang di magutom ang aking mga kapatid. Nagpatuloy ang bata sa paglalakbay sa kagubatan at tuluyan na nga itong naligaw ng landas. At sa di kalayuan, may naaninag siyang kakaibang anino na nakatusok sa lupa. Ano yun? Prutas ba yun? Sa wakas, may uuwi na akong prutas para sa aking mga kapatid. Inakala niyang ito ay prutas, kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Sa unti-unti niyang paglapit sa kakaibang anino, ay biglang napaupo at nanlaki ang kanyang mamata sa kanyang nakita. Nakita niya ang isang poste ng kawayan na nakaipit sa lupa. Sa ibabaw nito ay ang ulo ng isang matandang lalaki. Ah! Si Apo? Si Apo! Kumaripas ang takbo sa pagmamadaling makabalik ang bata sa Nayon at ipinagpaalam sa mga taga-Nayon ang kanyang nakita. Tulong-tulong! Ang ating apo! Bakit? Ano ang nangyari sa iyo? Ang ating apo! Nakatusok ang kanyang ulo sa kawayan. Ha? Ano? Pinuntahan nila ang lugar sa kagubatan at doon nila nakita na ang ulo sa ibabaw ng poste ng kawayan ay ang ulo na kanilang pinuno, ang kanilang minamahal na apo. Aming apo! Hindi maaari. Ang aming mahal na apo ay wala na. Aming apo! Sino may gawa sa inyo nito? Hindi nakakapagtakang kagagawan ito ng walang hiyang mga Kastila. Ito ang nagsilbing pananakot ng mga Kastila sa mga taga-Nayon para magtagumpay sa kanilang masamang layunin. Ngunit ang mga taga-Nayon sa halip na matakot ay nagalit dahil sa karumal-dumal na ginawa sa kanilang pinakamamahal na pinuno. Tandaan ninyo ang sinabi ni Apo. Dapat hindi tayo magpapasindak sa kasamaan ng mga Kastila. Lalaban tayo! Ipaglalaban natin kung ano ang karapatan natin. Ipaglalaban natin kung ano ang tama. Napagtanto nila na dapat na nilang ilibing ang kanilang minamahal na apo na may buong karangalan. Dinala nila ang ulo ni Apo pabalik sa Nayon at binigyan ito ng isang disenteng libing.
bilang pag-alaala sa minamahal nilang apo na pinugutan ng ulo at para tularan ang halimbawa ng pamumuno na ipinakita sa kanila ni Apo. Ipinangalan nila ang lugar na Ulo ng Apo na sa mahabang paggamit ay binigkas na bilang Olongapo. Grabe, haba pala ng story ni isa sa kwento niyong dalawa, walang tumama. Malay ba namin? Eto nga si Ed, tagal na dito, di rin alam yung story na yun. Oo nga, ngayon ko lang nalaman yan. Yan pala talaga yung nangyari. Grabe sacrifice ni Apo para sa bayan niya. Kaya pala tinayuan siya ng rebulto. Buti na lang may 2D animation kasi kahit ako na hindi taga dito, hindi ko gaano maiintindihan yung story kung sa libro lang to. Bali mali pala yung kwento ng papa ni Ed at lolo ko sa amin. Hindi naman siguro mali. Sa tingin ko, habang tumatagal, paiba-iba na yung kwento dahil matagal na yun nangyari. Yung iba, naging kwentong barbero na. Pero yung napanood natin, ayan na yung legit kasi connected yung kwento at pangalan ng city natin. Tsaka tignan mo kung saan nila kinuha yung story. Sa libro ng History Book of Olongapo City. Ulo ng Apo, ulo ng Apo, ulo ng Apo. Kapag pala binilasan mo siya sabihin, nagiging Olongapo siya. Oo nga no. Pero at least alam natin yung tatlong kwento. Sa tagal natin nag-uusap, nandito pa din tayo sa ulo ng Apo. Hala, late na tayo niyan kay Sir Pao. Check mo yung GC Ed. Teka, sakto wala pa si Sir Pao. May meeting daw sila with Sir Ron. Yun, save by the bell tayo ni Sir Ron ha. Hoy, tignan niyo yun, si Apo gumagalaw. Ha? Pinagsasabi mo? Ayos ka lang? Hindi naman eh. Kakanood mo yan kay Apo. Legit nga! Ayos din pala tong kwento ng ulo ng Apo. Sa tinagal ng panahon, ngayon ko lang nalaman yung totoong kwento. Bro, gym lang ako ha. Sige boy, ingat ka. Si Apo yung naging example sa mga leaders ngayon. Kung paano magmahal, magtapat, maging makatarungan, matapang, magiting, at magkaroon ng integridad sa mga kapwa katutubo. Dapat pala talaga natin siyang tularan dahil sa kung paano niya pinapahalagan, respetuhin at mahalin ang ating syudad, bansa at kultura. Lalo na kung paano tumayo bilang isang pinuno na may kabutihan at malasakit sa kapwa. Sa tinagal ko dito sa Olongapo, ngayon ko lang nalaman kung ano ba talaga yung totoong kwento ng ulo ng Apo. May libro pala talaga yun. Kahit nung elementary ako, hindi naman to tinuro, kaya okay din yung napanood namin sa YouTube. Pwedeng-pwede sa mga bata at taong hindi mahilig magbasa. Kasi sa panahon ngayon, mas high-tech na and madali na lang siya i-share through social media. Grabe, hindi ko akalain na may ganito pala talagang story dito sa Olongapo. Okay na okay ito para sa mga taong tulad ko na baguhan dito sa city. Napaka-importante na malaman yung history na itong city para alam ko kung ano yung sasabihin ko sa mga tao kung bakit nga ba Olongapo or may statue ng ulo ng Apo dito. Para rin mabigyan ng karapatan ng respeto at galang sa mga residente dito. Mommy, what is that po? Si Apo yan. Sa kanya nanggaling yung name ng city natin. Po? How, Mommy? Wait natin si Papa ha. Si Papa mag-tell ng story. Papa, Mommy said you're going to tell a story about Apo.